Okay, so in this video guys, magpapalit tayo ng spark plugs para sa ating Toyota Yaris. And also magpapalit din tayo ng ignition coil sockets. Let's go! Okay, so tanggalin mo natin yung cover. 4 na bolts yan na 10mm. So ito ang ating mga ignition coil packs. And bago natin buksan at palitan ng spark plug, ayusin muna natin yung dalawa sa coil socket dito sa mga to. It's very common guys na masira yung clip sa mga ignition coil socket ng Toyota. No? Itong locking na yan, kadalasan yan ay pagka naluma na ay rumurupok na siya. So ang tendency kapag pinisil mo to, nababali na lang siya bigla. So dito sa atin guys, kailangan natin palitan na itong dalawang block. Itong sa cylinder 1 tsaka sa cylinder 3. Bali na yung mga lock niyan guys at dinigit ko lang ng epoxy, no? So pakita ko na rin sa inyo guys kapag pinisil natin to, tanggal yung lock na putol. Okay, so bakit nga ba importante na dapat ay buo itong lock ng ignition coil socket natin, no? Kasi guys, kung wala siya, wala nang pumipigil dito sa coil socket para umatras siya. Dahil sa vibration ay paunti-unti siya nga atras. So may possibility na mamalya yung takbo ng ating makina dahil lang dito sa loose connection ng socket. Okay, pakita ko rin sa inyo guys yung sa cylinder number 3. And yun, balik din kagad siya, no? Ayan. So yung ginawa natin guys na dinikit lang natin ng epoxy, temporary fix lang siya, no, pansamantagal. Since yun nga, napakadali rin niyang matanggal. And ang solution talaga is to replace the whole socket. So yung iba guys, ang ginagawa nila ay pinuputol nila to, pinuputol yung wirings and nagpapalit sila ng buong socket na kasama yung wirings, no, ini-splice na lang nila dito. Pero since wala namang problema sa wirings guys, ang kailangan lang natin palitan ay yung shell, yung cover, no. Ito lang ang papalitan natin. Since ito lang naman yung nabali sa kanya yung lock, no. Yan, so para hindi na rin tayo magputol ng wiring kasi sayang guys, original pa tong harness. Sayang naman kung puputulin nyo at papalitan ng aftermarket na wirings, no. So kapag hindi kayo sigurado guys kung brittle na ba yung inyong ignition coil socket, ang magandang way para kalasin siya ay gamitan natin ng flat screw. Maglalagay tayo ng flat screw dito sa unahan, sabay hila ng buong socket palabas. So papasukan natin ng flat screw sa unahan. And yun. So yun yung mas safe na paraan guys. Gamit na lang tayo ng flat screw kaysa pindutin natin siya. Para lang bumaba yung chances na mabali natin siya, no. Yun, so balik naman natin to. Bunutin na natin tong isa guys, itong bali. Ayan. Naiwan pala yung rubber sa loob. Ayan guys, since yun nga, nilagyan natin to ng mighty band ng epoxy, umabot rito sa loob yung mighty band, no. Dumikit siya sa socket. Okay, so paano nga bakalasin to, no? If you can see guys sa loob ng connector, yan yung mga bakal, no. Sa ilalim niyan ay merong tab na pwede yung sungkitin para matanggal siya, para matulak natin palabas yung mga wiring. Yan, 4 yan eh. Sige guys, nadurog na talaga yung loob, no? Nababasag na. Sobrang brittle na siya. Pupush natin pababa yung mga itim na latch para bumitaw yung bakal sa kanya, no? So ito, nasikwat ko na yung dalawa sa kaliwa. Ito namang isa, tulak natin pababa. Yan. Then yung last. Yan, so naka-down na silang lahat. And pwede na nating itulak palabas yung mga wiring. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. At yan. Nahila natin sila guys. Okay, sa 4 na wiring guys, tandaan nyo lang din yung arrangement niya. Para dito sa cylinder number 1, yung white, yung pinaka nasa kaliwa. Ito yung white na wiring. Susundan siya ng black. Tapos yung gray. And then yung brown sa pinaka kanan. Okay, sa pagkabit ng bago guys, mas madali na yan. Itutulak lang natin sila papasok. Tandaan ulit natin yung pagkasunod-sunod ng wiring. Sa paganda position niya, nasa taas yung lock. Yung portion na tinulak natin ay dapat nasa baba siya, no? So pasok lang natin sila. And then push lang natin hanggang sa marinig nating mag-click. Then push lang. Ayun. Make sure lang natin na nakasagad siya papasok, no? Yun.
Yun, so dapat nagki-click siya. And yan. Okay na. And try natin hilahin. So mukhang naka-fix naman na siya. Okay, so kabitan natin guys. And yun. Okay na siya. Okay guys, ito yung remnants nung old socket natin. As you can see, sobrang brittle, nagkadurog-durog na. And itong white na to, naiwan siya actually dun sa loob ng ignition coil. Kasama siya dapat dito. So nasa loob siyang ganyan dapat siya. Sobrang brittle guys. Kadurog-durog na talaga siya. Kaya buti na din, kahit sa right time na rin para palitan, no? Okay, so let's do the same thing dito sa cylinder number 3. Bututin mo natin. So magsisikwat ulit tayo pababa. Parang kanina. Ayun. So maririnig naman siya nag-i-snap, no? Actually, try natin tong tanggalin muna, yung white. Ayan. Kilas ko muna yung white. At nabasag na rin siya actually. Durog na rin talaga eh. So, tuluyan na natin. Ayan. Okay. Just pull it out. Okay. Ayan. So dito naman sa cylinder 3 guys, ang arrangement ng wiring mula sa baba, white, green, gray, and then pinakataas, brown. Okay, so kabitan natin yung bago. Make sure nasa baba yung mga tabs, yung mga pinupush natin. Okay, pantayin lang para ma-shoot. Then push. Ayun. Okay. Yan, okay na guys, kabitan natin. Yun. Okay, there you go guys. Bago na ulit ang ating ignition coil socket, itong dalawang brown. Alright? Okay, so now guys, ay pwede na tayo magpalit ng spark plug. And hindi na natin bubunutin yung mga socket, no? Hilahin na lang natin ng buo yung ignition coil. Kahit hindi natin kalasin yan. So luluwagan lang natin to guys. 10mm ang size ng mga yan. Okay, so hilahin lang natin pataas. And gilid lang natin dito. Yan. Okay. So ang size ng socket na gagamitin natin guys ay 16mm. Same to nung ginamit natin guys sa GSX 150. Pasok natin. Yan, so as you can see guys, hindi rin siya sumasama rito, no? Kahit may rubber dito. So ang gagawin natin, papasok lang natin ulit guys yung ignition coil para dito bumaon, dito sumama yung spark plug. Yan. So ito siya guys. So ito ang ating cylinder 1 spark plug. Medyo madumi yung thread niya, no? Since dati kasi may leak to guys eh. Nagpalit tayo ng valve cover gasket. Kaya yung mga naiwang langis doon sa loob, nagmantsa dito sa spark plug natin. Pero as you can see, tuyo naman siya. So it's a good sign na wala naman na yung leak. So ang gamit natin guys ay NGK Iridium IX. Similar dun sa GSX 150 natin, no? Yan, so ito yung luma natin, Iridium, and papalit natin same lang din. Ang code niya guys ay BKR5EIX-11. Stock number 5464. Nasa 3 years na rin ata itong spark plug na to guys. More or less nasa 3 years na to, kaya naisipan ko na siya palitan. Actually okay pa naman siya. Wala namang misfiring, walang hesitation, pero papalitan na rin natin siya, no? Kahit iridium siya, long lasting siya, palitan na lang din natin ng bago. Okay, buksan natin guys. So apat siya, individually boxed. Kuha tayong isa. Eto, buksan natin. And here it is. Yan. Fresh spark plug. Okay, so kabit natin guys. Pakapitin muna ulit natin sa ignition coil. Ayan, to saka natin siya ipasok. Oo nga pala, since kailangan natin siyang paikutin, no, para lang kumagat sa thread, kailangan natin magkalas ng kahit isang ignition coil lang. Since wala nga tayong gamit guys para pakapitin siya. So kakalisin natin ulit to, yung bagong lagay natin. Sige, tanggalin mo natin to guys. Kinabit ko muna sandali para lang mabiluhan natin. Ayan. Ayan, kilas muna natin para magamit natin tong ignition coil pangkuha ng spark plug at panglagay. O nga pala guys, kasi kahit bago to, no, hindi na natin ginamit yung pampindot niya. Sinisikwat ko na lang talaga siya para lang din sigurado, no. Pero since bago naman siya, most likely ay makunat pa yan, hindi pa yan brittle. Pero just to be safe lang. Ayan, okay na yan. Para paghila natin,
maiwan na siya doon. So, ganoon din ang gagawin ko guys dito sa tatlo. Okay, so hand tight muna natin. And yan, mamaya natin higpitan guys. Kunin muna natin yung tatlo. Okay, gamitin natin yung coil para makuha. At ito. Ito mas malinis to guys. So, since wala naman leak dito eh. Okay, so ito yung bago. Hit natin. Okay. So, ganun na din guys. Sa 3 and 4, same process lang. Okay, so maghihigpit na tayo guys. And sa paghigpit, galing sa hand tight, no? Iikot lang natin siya ng mga half turn lang siguro. Maramdaman lang natin na kumapit na siya. Hindi kailangan sobrang diin, no? Based din dito sa instruction guys ni NGK, half turn lang, half turn up to 2/3 na ikot lang pagkagaling sa hand tight. Yan, okay na yan. So mga 2/3 lang yung ikot natin. And then pwede natin balik yung ignition coil guys. Balik natin yung tornilyo. So dito sa coil guys, alalay lang tayo sa paghigpit. Since plastic lang to, pakagatin lang natin. Ayan, okay na yan. Tapos, balik natin yung socket. Next. Okay. Yan. So, yung mga coil guys, hindi naman kayo maliligaw kung saan dapat siya. Since yung positioning ng kanyang mga socket ay sakto kung saan butas siya dapat, kung saan cylinder siya dapat. Okay, coil number 3. Alright. And last one. Okay, coil number 4. Alright. And we are done guys. Bago na yung sockets natin, yung brown. At bago na ang ating mga spark plug. So, testing natin guys. Start natin yung makina. Alright. Okay, so balik natin ang cover guys. Pantay lang dun sa mga thread and then push pababa dito sa harapan. Balik natin ang bolts. And higpitan na. Okay. Alright. Okay, so that is how you replace the spark plug on a Toyota Yaris. And also, yung pagpalit ng ating ignition coil socket. So that's all. I hope this helps. Comment lang kayo if you have any questions. Thank you and God bless. Bye-bye.